Hi everyone! Welcome sa aming mini vlog. So ayan, finally ngayong araw nga pala ang biyahe namin papuntang probinsya. And kami lang mag-iina, hindi ko nga pala kasama ang aking asawa dahil wala aasikaso ng kanyang negosyo din eh. So, ayan, hintid lang niya kami dito sa terminal and naghintay lang kami ng konting oras. At habang naghihintay kami is naglalaro naman yung dalawa dahil medyo naiinip na nga sila. Alam niyo naman ang bata mainipin. And ayun, dito lang kami sa may Santa Rosa naghintay and dito kami nagbook ng ticket dahil dumadaan naman dito ang bus papuntang Antique. Sa province nga pala ng asawa ko ang punta namin dahil halos 9 years kami hindi nakauwi. So, kaya naisip namin na magbakasyon muna bago magpasukan. And ayan na nga, dumating na ang aming bus na sasakyan. And ayan, inatid niya kami sa loob. Yung mga anak ko is akala nila is kasama yung papa nila pagbiyahe. Kaya naman medyo naiiyak pagbabay ang aking dalawang makulit yan, guys. So ayan, alam kong maiinip sila dahil wala nga ang kanilang ama. And kasi nga wala silang kaharutan. Papa! Oh, so ayan, umiiyak na nga ang aking baby diyan. And ang aking ate. So ayan, umiiyak sila kasi mamimiss nila ang kanilang papa na lagi nilang kinukulit and hinaharot. So ayan, so ilang weeks lang naman kami. So ayan, pati yung bunso ko ay umiiyak nga. So ilang weeks lang naman kami sa biyahe. And matagal na rin kasi hindi nakikita si Yuhan. And itong bunso ko is hindi talaga pa nila nakikita, bali sa picture lang. Kaya iuwi ko muna ng probinsya para makita nila. So ayun, sakay na nga pala kami ng bus sa Bantang, Batangas. At ang sinakyan nga pala namin is series. So diretso na siya bus to Batangas. And pagkatapos ng bus isasakay na ng barko. So ayan, nandiyan na nga pala kami sa kanilang terminal. So ang aga naming nakarating diyan 11 ng tanghali is naandiyan na kami sa Batangas sa terminal ng series. Kaya lang matagal pa daw bago makasakay ng barko kasi nga hindi pa naaasikaso yung ticket ng bus. So ayan, kaya nag-standby muna kami dito sa kanilang terminal. And pero pumunta muna kami ng port para nga alamin kung makakasakay na ba or hindi. So suddenly alas 8 pa daw kami makakasakay, kaya bumalik itong aming bus sa terminal nila. So which is malapit lang naman sa Batangas port. And ilang oras din kami naghintay. Inabot na nga kami ng ulan doon. So ayan, sobrang init sa Batangas port pero bigla-bigla na lang umulan ng malakas. And yung aking anak na bunso ay talaga namang binabanas na siya dyan. Uwi ka na kay Papa? Iintay na siya. And nagsasabi na siya na uuwi na daw kami kay Papa. So nagpalit na rin sila ng sapatos. Kanina naka-rubber shoes sila pag-alis namin ng Laguna. Pagdating namin ng kami nakakasakay sa Batangas is nagdiligan shoes na lang sila para open nga. And wala naman ako dalang tsinelas nila. Asan si Papa? So, wala, nasa bahay. Na silang dalawa. And kumain na nga pala kami diyan habang naghihintay ng bus. And nag-iintay Uwi ka na kay Papa? Kung anong oras kami Tingin ikaw dito, uwi ka na kay Papa? So, ayun, nag-aarte na yung aking bunso diyan. Nag-aaya na siyang umuwi ng Papa daw. Uwi na daw siya kay Papa. So, pinakalma ko muna and bilhan ng mga pagkain kahit magpawis sila. So, ito talaga yung struggle na isang ina nagbabiyahe na may toddler na kasama. Talagang mababa yung kanilang pasensya sa pag-iintay. Talagang tatantrum sila doon, magwawala, mag-iiyak kahit anong paliwanag. Ano pong gusto? Nagsisimula na ang aking hope din yun naman. Legally, kahit anong sabi ko, and takot ko sa kanya. Talagang umiiyak siya dyan, and ate. So, alam niyo naman mga baby talagang napaka-expressive. So, binibidyo ko naman siya para mag-relax.
Kasi kapag nakikita niyo sa reviews, nalilito siya. So, ayan, ilang oras din kami nag-intay diyan guys. Halos 5 hours and ayan, pinaakit na kami ng bus ulit para pumunta ng Batangas Park kasi nga ay umuulan na and pinakain ko na rin sila o diba? Sa bus pa lang ay kumakain na sila. Wala silang tigil ng kain ng kain. Para pagdating ng barko is busog na sila eh. So, ililinisan ko na. So, ayan, nabot kami ng malakas na ulan kung guys. So, pinipray ko na lang na sana mahina yung alo ng time na yan. And finally nga, ayan, pumunta na kami ng Batangas Port at nakapila na yung bus namin, nasasakay ng barko. So ayan, kumain na rin nga pala kami ng hapunan para pag-akyat ng barko is hindi na sila magligalig ng aking mga anak. So, ayan, nakapila na kami and may ticket na rin yung aming barko para sumakay. And sabi, bagong barko daw yung aming sasakyan. So, kaya hindi nila alam kung hanggang anong oras ang biyahe papuntang Katiklan. So, hindi na nga pala kami bababa ng Mindoro kasi diretsuhan na ito, Batangas to Katiklan na. And pagkatapos ng Katiklan is yung bus namin is papunta ng Antique. So, ayan, nagising na yung anak ko kasi natulog siya ng kaunting oras diyan habang nag-iintay kami. And nakita niya na yung barko and nasasakyan namin. So, tuwan-tuwa naman siya. And ayan, nakapila na kami akyat ng barko. So, nag-boarding na kami guys. So, medyo mahirap nga lang talaga lalo na may kasamang dalawang bata and may bitbitin na tayong pagkain. Kasi hindi naman pwede na wala tayong pagkain dadalhin sa barko kasi nga napakamahal ng pagkain. Pagkain at pambili yung diyan sa barko. So, ayan, nakapila kami. Pinigay ko ng ticket kami. So, bagong barko daw ito. Kami pa lang yung nagsasakyan. Napasahan na kaya sana ay sila. So, kaya malinis yung barko nila and maganda. So, ginagayad kami ng nag-a-assist dito. Buti na lang yung kasama namin senior na matanda. Yung kasama namin senior na dalawang lalaki is pinagdala talaga ako ng gamit kasi kita nila na may bibigyan yung ako kami hindi pa naman makakapaglutin ng mabigat. So, ayan, pinag-visit nila ako doon. And thank you sa dalawa. Ayan, pinunga ng crew sa barko para sila na yung mag-asisama. And ayun, nakasakay na kami sa barko. So, pagkatapos niyan is tinuro na sa amin kung saan daw kami. So, pinili ko muna dito sa labas kasi nga may baby ako. So, pero may aircon naman sila. Pagkatapos niyan is kumain. Kinakain ko ulit ang mga bata kasi alam ko yung magugutom sila. And alas 8 na nga pala niya. Dito. Sige po, dito na lang. Sa inyo po to? Ay, sir. Sige po. Sige po. Siya. Anak, dito kami. Hindi pwede sa taas. Nakaligalig ng dalawa dito. Alam mo na sa bahay. Baho ba? Baho? Amoy kakak daw. Kapag sinabi niyang amoy kakak, it means mabaho.
Nandito na kasi kami sa gitna ng dagat. So, iba na yung amoy talaga. Inaamoy ka ka? Amoy? Ouch! Ouch! Don't remove my knee. Smell it. Pupo si mama, mapupo dito si ate. Pupo ate, okay? Don't go in there. Yung dito ba? Pupo dito. So, ayun guys, meron nga palang paro-paro din sa aming nahigaan din sa may aircon. So, lumipat kami. Nasa labas kami kanina eh. And ayaw nung anak ko doon kasi nga, iba na yung amoy talaga kapag ka nasa gitna na ng karagatan. So, nararamdaman ni Hope na nag-iiba yung amoy and malagkit na rin. So, kaya lumipat kami dito sa aircon. And ang laki ng paro-paro na nandito sa may una namin. Kaya lumipat na lang kami. And alam niyo ba guys, muntik na mawala kayo na si Hope kasi nga bilangan kami ng higaan ng kanyang ate and lumipat siya doon. Ako naman nakaidlip na and yung ate niya nakaidlip na rin. Biglang lumabas siya kaya yun, siguro mga 2 minutes kami naghahanap sa kanya and ayun, kaya pinalipat ko na lang dito sa isang higaan and doon na lang kami nagsiksikan and finally nga nag-umaga na and mahimbing naman yung tulog nila kagabi and ayan, umaga na and nandito na rin kami sa Katiklan Port. So pinakain ko muna sila dyan and relax muna kasi nga maantok pa sila and ayan yung anak ko kumakain. So ayan yung mga kasabayan namin is mga nakapila na. So komportable naman yung nasakyan namin. So ayan, bumaba na nga pala kami and iniintay na lang namin na yung bus namin. So ganyan nga pala yung pagsasakay ka ng barko. So ayan yung bus namin. Dito lang kami sa gilid iniintay and kanya-kanya. Pag dumating yan is kanya-kanyang akin na. Buti na lang hindi umuulan and nakasama talaga yung panahon. So ayan, nandito na kami sa bus. Ayan yung aking anak, kumakain na naman siya ng pagkain binigay nung pasaherong kasabay namin. So pinigyan siya kasi nga ang ingay-ingay niya and natutuwa siguro yung dalawang matanda sa likod namin. So ayan, pabiyahe na kami pa Antique and finally nandito na nga kami guys sa Antique. So ayan, dito is medyo umulan daw ng kaunti. So ayan, ito nga pala yung province ng aking asawa. So ayan, mag-i-stay kami ng 2 weeks. So ayun lang ang aming ganap ngayon. So thank you for watching guys.